Hindi lahat ng pangarap ay agad na natutupad. May mga pagkakataong kailangan mo munang lumakad sa pinakamabatong daan bago marating ang tagumpay. At ito ang naging kwento ng isang binatang ang tanging baon ay sipag, talino, at pag-asang balang araw ay mababago rin ang kanyang kapalaran. Si Miguel Santos ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya. Anak siya ni Mang Ramon at Aling Cora, dalawang magsasakang buong buhay na nagbanat ng buto upang makapagtapos ang kanilang nag-iisang anak. Sa murang edad pa lamang ay nakita na ni Miguel ang hirap ng buhay. Madalas ay kulang ang kanilang ani sa tagtuyot o malalakas na bagyo. Kapag walang kita ang bukid, asin at kanin lamang ang kanilang inuulam. Ngunit kahit ganoon, hindi kailanman narinig ni Miguel ang kanyang mga magulang na nagreklamo. Isang gabi habang nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng gasera, lumapit si Mang Ramon. "Anak," mahina nitong sabi. "Anak, pasensya ka na ha. Kung ito lang ang kaya naming ibigay." Ngumiti si Miguel. "Tay, sapat na po ito. Bahalang araw po, ako naman po ang mag-aawon sa atin." Yon ang pangakong hindi niya kailanman kinalimutan. Lumipas ang mga taon. Sa tulong ng scholarship, mga sideline, at walang sawang pagsisikap, nagtapos siya ng business administration bilang isa sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan. Buong baryo ang natuwa. "Sigurado akong manager na kaagad ang anak mo," sabi ng kanilang kapitbahay. "Malay mo, maging presidente pa ng kumpanya," dagdag pa ng isa. Ngunit iba ang naging plano ng tadhana. Pagkatapos ng graduation, nagtungo si Miguel sa Maynila dala ang isang lumang backpack, ilang pares ng damit, at malaking pag-asa. Halos araw-araw siyang nag-a-apply. May kumpanyang nagsasabing kulang siya sa experience. May nagsasabing overqualified siya. May iba namang hindi man lamang siya tinatawagan matapos ang interview. Unti-unting naubos ang kanyang ipon. Dumating ang araw na halos wala na siyang pamasahe. Isang gabi, tinawagan siya ng kanyang ina. "Kamusta ka na, anak?" Ayaw niyang ipaalam ang tunay niyang kalagayan. "Ayos lang po ako, Nay." "May trabaho ka na ba?" Napatingin siya sa kisame ng maliit niyang inuupahang kwarto. "Wala pa po, Nay, pero malapit na po." Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang luha. Ayaw niyang umuwi ng bigo. Ayaw niyang masayang ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa isang business district, napansin niya ang karatulang nakapaskil sa harap ng isang malaking kumpanya. "Janitor needed. Hiring immediately." Matagal niya yung tinitigan. Hindi yun ang trabahong pinangarap niya. Hindi yan ang kursong tinapos niya. Ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang mga magulang. Huminga siya ng malalim. Walang maliit na trabaho, pulong niya sa sarili. Pumasok siya sa gusali. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay natanggap kaagad siya. Hindi na siya tinanong patungkol sa diploma. Hindi rin siya tinanong kung ano ang natapos niya. Ang kailangan lamang nila ay taong maglilinis ng opisina. At tinanggap yun ni Miguel ng buong puso. Hindi nagtagal, ay nagsimula na siyang magtrabaho. Unang araw pa lamang ay napansin na siya ng ilang empleyado. "Tignan mo yung bagong janitor, oh. Probinsyano ata." "Parang hindi marunong makisabay." May ilan pang palihim na tumatawa habang nakatingin sa kanyang lumang sapatos. Ngunit hindi siya pumatol. Tahimik lamang siyang nagwawalis, nagmamap at naglilinis ng bintana, at palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi nagtagal, ay pinakilala siya sa kanilang operations manager na si Victor Salazar. Mataas ang tingin nito sa sarili. Mahilig mang insulto ng empleyado at ayaw nito sa mga taong mahihirap. Mula ulo hanggang paa
ay sinukat niya si Miguel. Ikaw ang bagong janitor? Opo sir. Tandaan mo janitor ka lang dito. Mahinang tumango si Miguel. Opo. At huwag mong pakikialaman ang trabaho ng mga nakakataas. Hindi ka bayad para mag-isip. Nagtawanan ng ilang empleyado, ngunit nanatiling kalmado si Miguel. Naiintindihan ko po. Mula noon, ay halos araw-araw siyang naging punteriya ng pangutya. Tinatawag siyang probinsyano. May ilan pang sadyang nagkakalat upang siya'y maglinis. Ang iba naman ay inuutusan siyang pumili ng kape kahit hindi naman yun kasama sa kanyang trabaho. Sa bawat pang-iinsulto, iisa lamang ang iniisip ni Miguel. Konting tiis na lang, para kina nanay at tatay. Hindi niya alam na ang bawat tahimik niyang pagtitiis ay unti-unti nang sinusubok hindi lamang ang kanyang pasensya, kung hindi pati na rin ang kapalarang magdadala sa kanya sa isang pagkakataong tuluyang magbabago ng kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang magtrabaho si Miguel bilang janitor sa Riverstone Holdings Corporation. Habang unti-unti niyang nakikilala ang sistema ng kumpanya, lalo rin niyang nakikita ang tunay na ugali ng maraming taong kanyang nakakasalamuha. Tuwing 6:00 pa lamang ng umaga, ay nasa opisina na siya. Tahimik niyang nililinis ang lobby. Inaayos ang mga mesa, pinupunasan ang mga salamin, at sinisiguradong malinis ang buong gusali bago pa man dumating ang mga empleyado. Marami ang nagsasabing simpleng janitor lamang siya. Ngunit walang nakakaalam na habang siya'y naglilinis, tahimik rin niyang inuobserbahan ang takbo ng negosyo. Napapansin niya ang mga meeting. Naririnig niya ang usapan ng mga supervisor. Minsan pa nga ay nakikita niyang may mga papeles na basta na lamang iniiwan sa conference room matapos ang pagpupulong. Hindi niya yun pinapakialaman. Subalit bilang nagtapos ng business administration, hindi niya maiwasang mapansin ng ilang bagay na tila mali. Isang umaga, habang nagpupunas siya ng mesa sa pantry, narinig niyang nag-uusap ang dalawang accounting staff. Alam mo ba, pumaba na naman ang sales. Oo nga 3 malaking kliyente na ang umalis. Kung magpapatuloy ito, baka magsimulang magtanggalan ng mga empleyado. Hindi kumibo si Miguel. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa paglilinis. Ngunit sa isip niya, kung maayos lang sana ang customer service nila at ang inventory system, hindi sila mawawalan ng kliyente. Napailing siya. Hindi naman siya empleyado sa opisina. Isa lamang siyang janitor. Kaya sino ba naman ang makikinig sa kanya? Pagsapit ng tanghali, habang kumakain siya ng simpleng baon na tuyo at kanin sa likod ng gusali, lumapit ang isa sa mga utility personnel na si Ben. Pare, bakit parang lagi kang may iniisip? Ngumiti si Miguel. Wala naman pare. Nakikita kasi kitang tumitingin sa mga charts sa opisina. Napatawa siya. Hilig ko lang talaga ang negosyo. Tapos, business administration kasi ang natapos ko. Biglang nabilaukan si Ben. Ha? Totoo ba? Oo. Bakit janitor ka? Sandaling natahimik si Miguel. Dahil yun lang ang trabahong tumanggap sa akin Napabuntong hininga si Ben. Sayang naman kung ganun pare. Ngunit ngumiti lamang si Miguel. Okay lang yun. Walang trabahong nakakababa ng tao. Lalong humanga si Ben sa kanyang kababaang loob. Samantala, sa ika-5 palapag ng gusali ay nagkakagulo na naman ang mga manager. Nakaharap si Operation Manager Victor Salazar sa isang department heads. Bakit bumagsak ang sales natin? Tahimik ang lahat. May nagsisihan. May nagpapasa ng responsibilidad. May nagsasabing mahina ang ekonomiya. May nagsasabi namang kasalanan ng marketing. Ngunit walang tunay na solusyon. Sa labas ng conference room, nagwawalis lamang si Miguel. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya malinaw niyang naririnig ang bawat salita. Kung ganito pa rin tayo hanggang sa susunod na quarter, sabi ng finance manager, malulugi tayo. Napahinto si Miguel sa pagwawalis. Hindi dahil sa nakikiusosyo siya,
kung hindi dahil alam niyang seryoso na ang problema. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho ay hindi kaagad siya natulog. Sa maliit niyang inuupahang silid, inilabas niya ang lumang notebook na dala pa niya noong kolehiyo. Isa-isang isinulat niya ang mga problemang napapansin sa kumpanya. Mabagal ang proseso ng pag-order, walang maayos na customer follow-up, maraming hindi nababayarang invoice, hindi kontrolado ang inventory, mali ang paglalaan ng budget sa marketing, walang malinaw na reward system sa sales team. Habang sinusulat niya ang mga ito, para siyang estudyanteng muling gumagawa ng thesis. Napangiti siya. Hindi ko man ito magamit dito. Baka balang araw ay makatulong. Isinara niya ang notebook. Hindi niya alam na ang simpleng notebook na yon ang magiging susi sa pagbabago ng kanyang buhay. Kinabukasan, mas naging mabigat ang trabaho. Halos lahat ng empleyado ay iritable. May mga kliyenteng galit. May mga supplier na naniningil. May ilang delivery ang hindi dumating sa tamang oras. At habang tumitindi ang problema ng kumpanya, lalo namang tumitindi ang pang-aapi kay Miguel. "Hoy probinsyano!" sigaw ng isang empleyado. "Nalaglag kape ko. Linisin mo nga." Tumayo si Miguel. "Sige po." Habang siya'y nagpupunas ng sahig, sinadya naman itong itapon ng isa pang peraso ng papel. "Ayan pa, total janitor ka naman." Nagtawanan silang lahat. Tahimik lamang siyang yumuko. Hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil alam niyang may mas mahalaga siyang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Pagsapit ng sweldo, agad siyang nagtungo sa remittance center. Halos 80% ng kanyang sahod ay pinadala niya kina Mang Ramon at Aling Cora. Makalipas ang ilang oras, ay tumawag ang kanyang ina. "Anak, sobra naman itong pinadala mo." "Nay, pambili po ninyo ng gamot ni tatay." "Pero paano ka na, anak?" "Ayos lang po ako, Nay. May pagkain naman po ako rito." Hindi sinabi ni Miguel na ilang araw na siyang instant noodles lamang ang kinakain upang makapagpadala ng mas malaking halaga sa probinsya. Tahimik niyang isinakripisyo ang sariling kaginhawaan dahil para sa kanya, mas mahalaga ang pamilya kaysa sa sarili. Samantala, habang papalalim ang gabi, sa pinakamataas na palapag ng gusali, tahimik na nakatanaw sa CCTV monitoring room ang isang matandang lalaki. Pinanood niya ang buong maghapon ni Miguel. Mula sa maagang pagpasok, sa walang reklamong paglilinis, hanggang sa pagtitiis nito sa pangungutya ng mga empleyado. Napangiti ang matanda. "Ibang klaseng bata ito," mahina niyang bulong. Ngunit walang sino man sa kumpanya ang nakakaalam kung sino ang matandang iyon, at lalong walang nakakaalam na matagal na pala niyang binabantayan ang bawat kilos ni Miguel. Lumipas ang ilang buwan. Sa labas, nananatiling enggrande ang gusali ng Riverstone Holdings Corporation. Kumikinang pa rin ang salamin nito. Maayos pa rin pumapasok ang mga empleyado at tila normal pa rin ang lahat sa paningin ng mga tao. Ngunit sa loob ng kumpanya, unti-unti na pala itong lumulubog. Halos araw-araw ay may nawawalang kliyente. May mga supplier na tumitigil na sa pagbibigay ng produkto dahil sa hindi nababayarang utang. Ang mga empleyado ay kinakabahan na rin dahil kumakalat ang balitang baka magkaroon ng malawakang tanggalan. Ngunit sa halip na magkaisa, mas naging magulo ang mga opisyal ng kumpanya. Bawat departamento ay nagsisisihan. Bawat manager ay nililigtas ang kanilang mga sarili at walang gustong umamin sa kanilang mga pagkakamali. Isang Lunes ng umaga, maaga na namang dumating si Miguel. Habang nagmamap siya sa hallway ng ikalimang palapag, napansin niyang bukas ang conference room. Abala ang lahat sa loob. Naroon si Operations Manager Victor Salazar, pati na rin ang Finance Manager na si Leonardo Cruz, ang HR Manager na si Miriza Velasco, at ilan pang mas nakakataas na opisyal. Halatang mabigat ang kanilang pagpupulong. Tahimik lamang na nagpatuloy si Miguel sa kanyang paglilinis. Hindi siya nakikialam, ngunit malinaw niyang naririnig ang kanilang usapan. "Isa na namang kontrata ang nakansela," malakas na sabi ni Leonardo.
habang ibinabagsak ang folder sa mesa. Napabuntong hininga si Marisa. Mahigit 40% na ang ibinagsak ng kita natin. Napakamot sa ulo si Victor. Kung wala tayong magagawa sa loob ng 2 buwan, baka tuluyan ng magsara ang kumpanya. Biglang natahimik ang buong silid. Wala ni isa mang makapagbigay ng konkretong plano. Isa-isa silang naglalantad ng mga ideya. Katulad na lamang ng pagtatanggal ng empleyado, magbawas ng benepisyo, mangutang sa bangko. Ngunit bawat mungkahi ay may malaking panganib. Habang nagpupunas ng salamin sa labas, napapailing si Miguel. Hindi niya sinasadyang makinig. Ngunit bilang nagtapos ng business administration, alam niyang mali ang direksyong tinatahak ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto, biglang lumabas ng conference room si Victor. Napansin niyang naroon si Miguel. Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Miguel. Naglilinis lang po, sir. Naningkit ang mga mata ni Victor. Huwag mong sabihing nakikinig ka sa meeting namin. Hindi po, sir. Nagtatrabaho lang po talaga ako. Ngunit napansin ni Leonardo ang notebook na bahagyang nakausli sa bulsa ni Miguel. Ano yung dala mo? Notes ko lang po. Notes? Hinablot ni Victor ang notebook. Binuksan niya ito. Isa-isang lumitaw ang mga isinulat ni Miguel nitong mga nakaraang buwan. Mga obserbasyon, mga problema, mga suwestyon, mga posibleng solusyon. Napakunot ang noo ng mga manager. Hindi ba ito mismo ang mga problemang pinag-uusapan natin? Bulong ni Marisa. Ngunit bago pa man makapagsalita si Miguel, biglang humalakhak si Victor. Hoy, tignan nyo, may janitor pala tayong consultant. Nagtawanan ng lahat. May pumalakpak pa. Grabe, businessman ata ang tingin niya sa sarili niya. Lumapit si Victor kay Miguel. Hoy ikaw, janitor ka lang ha? Sa tingin mo ba mas matalino ka kaysa sa aming mga manager? Tahimik lamang si Miguel. Opo, hindi po. Lumugar ka ha. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi mag-isip ng negosyo. Muling nagtawanan ng lahat. Ngunit hindi na napigilan pa ni Miguel ang kanyang sarili. Mahinahon siyang nagsalita. Sir, pwede po ba akong magsalita? Natahimik ang silid. Nagkatinginan ng lahat. Napangisi si Victor. Sige nga. Tignan natin kung anong sasabihin ng janitor na to. Huminga ng malalim si Miguel. Hindi siya galit. Hindi siya nagyabang. Kalma lamang ang kanyang boses. Sir, sa tingin ko po kasi, hindi sales ang pangunahing problema ng kumpanya. Napakunot ang noo ng lahat. Nagpatuloy siya. Kapag nawawala ang mga kliyente, hindi po kaagad marketing ang may kasalanan. Minsan, ang problema ay nagsisimula sa loob. Unti-unting natahimik ang buong conference room. Napansin ko pong mabagal po ang proseso ng mga pagproseso ng orders. Maraming customer po ang naghihintay ng matagal. Wala ring regular na follow-up. May mga supplier na hindi nababayaran sa tamang oras. At maraming empleyado ang nawawalan ng gana dahil wala silang nararamdamang pagpapahalaga. Isa-isang nagkatinginan ng mga manager. Eksakto. Yon ang mga problemang hindi nila matukoy sa loob ng ilang buwan. Nagpatuloy si Miguel. Kung ako po ang tatanungin, mas mahalagang ayusin po muna natin ang sistema kaysa magbawas po ng tao. Kapag bumilis ang serbisyo, babalik ang tiwala ng mga kliyente. Kapag naging maayos ang komunikasyon sa suppliers, mas magiging maayos ang operasyon. At kung bibigyan ng tamang insentibo ang sales team, mas magsisipag silang maghanap ng bagong kliyente. Natahimik ang lahat. Maging si Victor ay hindi kaagad nakapagsalita. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bigla siyang napahalakhak. Pakinggan nyo, ang janitor, may lecture. Muling nagtawanan ng buong silid. Lumapit si Victor at pabirong tinapik ang balikat ni Miguel. Sige, ganito na lang. Ire-regular kita kapag naayos mo ang problema sa kumpanya. Halos mabingi ang buong conference room sa tawanan. May iba pang sumipol. May pumalakpak pa na para bang nanonood ng komedya. Ngunit si Miguel, hindi ngumiti. Hindi rin siya nasaktan. Tahimik lamang niyang tinignan si Victor.
Pagkatapos ay magalang siyang yumuko. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagsalita. Kinuha niya ang kanyang map at dahan-dahang lumabas ng conference room. Hindi niya alam, sa kabilang dulo ng hallway, may isang matandang lalaking tahimik na nakatayo. Narinig nito ang bawat salitang binitawan ni Miguel. Nasaksihan rin nito ang pangungutya ng mga manager. At sa unang pagkakataon, ngumiti ng may pagkamangha ang matanda. Ngayon, sigurado na ako. Mahina nitong bulong. Siya na ang taong matagal kong hinahanap. Ngunit wala pa rin nakakaalam na ang matandang iyon ang may-ari mismo ng Riverstone Holdings at ang simpleng biro na, sige, i-regular kita kapag naayos mo ang problema sa kumpanya. Ito pala ang magsisilbing simula ng pagbagsak ng mga mapangmata at ng pag-angat naman ng isang tahimik na henyo. Mula nang mangyari ang nakakahiya at mapanuyang eksena sa conference room, naging usap-usapan si Miguel sa buong Riverstone Holdings Corporation. Hindi ba siya yung janitor na gustong magturo sa mga manager? Akala ata niya CEO siya. Nakakatawa talaga ang probinsyanong yun. Sa bawat tawanan at panunukso, nanatiling tahimik si Miguel. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya nagtanim ng galit. Para sa kanya, ang pinakamahalagang gawin ay tapusin ang kanyang trabaho ng may dangal. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may isang taong seryosong pinag-iisipan ng mga sinabi niya. Ang matandang lalaking matagal nang nagmamasid sa kanya. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ipinakilala ang kanyang sarili. Bagkus pinatawag lamang niya ng palihim ang executive secretary. Dalhin mo sa akin ang notebook ng binatang janitor. Opo, sir. Kinabukasan, nang walang nakakaalam, lihim na napunta sa opisina ng matanda ang lumang notebook ni Miguel. Isa-isa niyang binasa ang bawat pahina. Walang magagarbong salita, walang komplikadong tsorya. Ngunit bawat mungkahe ay malinaw, praktikal at nakabatay sa aktwal na sitwasyon ng kumpanya. Napangiti ang matanda. Hindi ito gawa ng isang taong nagyayabang. Ito ay gawa ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Samantala, lalong lumala ang sitwasyon ng Riverstone Holdings. Isang umaga, sunod-sunod ang tawag ng mga kliyente. May mga delivery na huli na. May mga order na naipadala sa maling address. May mga supplier pang nagbabantang tuluyan ng puputuli ng kanilang kontrata. Nagkakagulo ang bawat departamento. Galit na galit si Victor Salazar. Anong klaseng trabaho ang ginagawa nyo? Hindi maayos. Kung hindi kayo kikilos, mawawalan tayong lahat ng trabaho. Tahimik ang mga empleyado. Walang may lakas loob na sumagot. Makalipas ang ilang oras, biglang dumating ang executive secretary. Sir Victor, may utos po ang chairman. Napalingon ng lahat. Pinapabasa niya po ito. Iniabot niya ang isang folder. Pagkabukas ni Victor, ay natigilan siya. Ang laman nito ay ang notebook ni Miguel. Nakakunot noon niyang binasa ang unang pahina. Pagkatapos ay ang ikalawa. Hanggang sa halos lahat ng manager ay lumapit na rin upang makita ang nilalaman. Unti-unting nawala ang kanilang mga ngiti, sapagkat bawat problemang nakasaad sa notebook ay eksaktong problemang kinakaharap nila. Mas lalo pa silang namangha nang makita ang detalyadong mga solusyon. May timeline, may hakbang, may paliwanag, may inaasahang resulta. Tahimik ang buong conference room. Maya-may nagsalita ang executive secretary. Utos po ng chairman. Subukan ninyong ipatupad ang mga mungkahing nasa notebook. Nagulat si Victor. Pero, gawa lang ito ng isang janitor. Utos po ng chairman yan. Matigas ang boses ng sekretarya. Wala po tayong pagpipilian. Nagsimula silang ipatupad ang mga mungkahe. Una, inayos nila ang sistema ng pagproseso ng orders upang mapabilis ang serbisyo. Ikalawa, bumuo sila ng customer follow-up team upang personal na kamustahin ang bawat kliyente. Ikatlo, nakipagpulong sila sa mga supplier at gumawa ng malinaw na schedule ng pagbabayad. Ikaapat, nagpatupad sila ng reward system para sa mga empleyadong mahusay ang performance. At higit sa lahat,
Tinuruan nilang makinig ang bawat department head sa kanilang mga tauhan. Hindi naging madali ang lahat. May mga tumutol, may mga nagduda. Ngunit dahil wala silang ibang pagpipilian, ipinagpatuloy nila ang plano. Lumipas ang isang buwan. Unti-unting bumuti ang sitwasyon. May 2 dating kliyente ang muling bumalik. Mas naging mabilis ang serbisyo. Mas naging maayos ang komunikasyon ng bawat departamento. Naging magaan din ang samahan ng mga empleyado. Lumipas pa ang 2 buwan. Mas lalo pang dumami ang mga orders. Nabawasan ang reklamo ng mga customers. At sa unang pagkakataon, patapos ang mahabang panahon, nakaranas muli ng tubo ang kumpanya. Hindi makapaniwala ang mga manager. Imposible. Mahinang bulong ni Leonardo. Talagang gumana. Napaupo si Marisa habang nakatingin sa financial report. Lumaki na ulit ang kita natin. Maging si Victor ay hindi makapagsalita. Unti-unti niyang naalala ang araw na pinagtawanan nila si Miguel. Ang bawat mungkahing tinawanan nila, siya palang magliligtas sa kumpanya. Samantala, si Miguel, wala siyang alam sa lahat ng nangyayari. Patuloy lamang siyang naglilinis, nagwawalis at nagpupunas ng bintana, nagmamap sa sahig, at nakangiting pumapati sa bawat empleyadong nakakasalubong. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Hindi rin niya inaasahan ang pangakong irregular siya kapag naayos ang problema ng kumpanya. Sa isip niya, sapat nang malaman na kahit sa simpleng paraan ay may naitulong siya. Ngunit sa pinakamataas na palabag ng gusali, tahimik na nakatanaw ang chairman sa CCTV monitor. Katabi niya ang executive secretary. Sir, panahon na po ba? Ngumiti ang matanda. Hindi pa. Gusto kong makita muna kung sino ang marunong umamin sa pagkakamali at kung sino ang mananatiling mapagmataas. Hindi alam ng mga manager na may mas malaking pagpupulong na inihanda ang chairman. Isang pagpupulong na magpapabago sa buhay ng lahat ng nasa Riverstone Holdings. At sa araw na yon, may mga mawawalan ng posisyon. May mga iiyak sa pagsisisi. At ang tahimik na janitor na kanilang minamaliit, ang siyang tatayong pinakamataas sa kanilang lahat. Lumipas ang 3 buwan. Hindi na maikakaila ang malaking pagbabago sa Riverstone Holdings Corporation. Ang kumpanyang minsang nalugmok sa pagkalugi ay unti-unti nang bumabangon. Dumaraming muli ang mga kliyente. Nababayaran na ang mga suppliers sa tamang oras. Lumalaki ang kita ng kumpanya buwan-buwan. Maging ang mga empleyado ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, wala ni isa sa mga manager ang nagbanggit ng pangalan ni Miguel. Bagkus, ipinagmalaki pa nila ang tagumpay na para bang sila mismo ang nakaisip ng mga solusyon. Isang Lunes ng umaga, isang memo ang ipinadala sa buong kumpanya. Mandatory General Assembly. Lahat ng empleyado ay kinakailangang dumalo sa main function hall. Nagtaka ang lahat. May bonus kaya? Baka may bagong announcement. Siguro celebration dahil lumaki ulit ang kita natin. Puno ng bulong-bulungan ng buong gusali. Maging si Miguel ay walang ideya kung bakit kailangan niyang dumalo. Tahimik lamang siyang pumuwesto sa pinakahuling hanay. Suot pa rin ang kanyang simpleng uniforme bilang janitor. Habang ang mga manager ay nasa unahan, kumpiyansang nakaupo at may mga ngiti sa kanilang mga labi. Pakaramdam nila ay sila ang mga bayani ng kumpanya. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang malaking pinto ng function hall. Pumasok ang matandang lalaking ilang beses ng lihim na nakamasid kay Miguel. Kasunod niya ang mga miyembro ng board of directors. Biglang nagsitayuan ang lahat. Tahimik ang buong bulwagan. Lumapit ang matanda sa entablado. Hinawakan niya ang mikropono. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Don Alejandro Villanueva, ang founder at chairman ng Riverstone Holdings Corporation. Nagulat ang maraming bagong empleyado dahil napakabihira nilang makita ang tunay na may-ari ng kumpanya. Nagpatuloy si Don Alejandro. Noong nakaraang mga buwan, sinubok ang kumpanyang ito at nalaman ko rin kung sino ang tunay na may malasakit
at nagmamalasakit. Unti-unti niyang pinindot ang remote control. Lumabas sa malaking LED screen ang mga video mula sa CCTV. Nakita roon si Miguel. Tahimik na naglilinis, pinagtatawanan, inuutusan ng kung ano-ano, sinisigawan, ipinapahiya. Unti-unting yumuko ang ilang empleyado sa hiya. Ngunit hindi pa yon ang pinakamatinding eksena. Ipinakita rin ang video ng conference room na malinaw na naririnig ang lahat ng boses ni Victor. Ire-regular kita kapag naayos mo ang problema sa kumpanya. Sinundan niyon ng malakas na tawanan. Ngayon, wala nang tumatawa. Natahimik ang buong function hall. Halos marinig na nga ang bawat pakinggan ng mga tao. Muling nagsalita si Don Alejandro. Akala ninyo, dahil janitor lamang siya, wala na siyang maiambag. Ngunit ang mga planong iligtas ang kumpanyang ito, hindi nagmula sa inyong mga manager. Isa-isang napayuko sina Victor, Leonardo at Marisa. Alam na alam ninyong mga manager na ang lahat ng estratehiyang nagpangat muli sa Riverstone Holdings ay mula sa notebook ng isang janitor na pinagtatawanan ninyo. Napabuntong hininga ang buong bulwagan. Marami ang napatingin kay Miguel. Ang iba hindi makapaniwala. Ang iba na may nahihiya. Tinawag ni Don Alejandro si Miguel. Miguel Santos! Nagulat naman si Miguel. Daan-daan siyang lumakad papunta sa entablado. Bawat takbang niya ay sinasabayan ng katahimikan. Pagdating niya sa harap ng chairman, magalang siyang yumuko. Magandang umaga po. Ngumiti si Don Alejandro. Ako ang dapat na magpasalamat ha, at ako ang dapat na bumati sa'yo. Salamat iyo. Hindi lamang sa paglilinis ng gusaling ito, kung hindi sa pagliligtas mo sa buong kumpanya. Nagpalakpakan ng board of directors. Kasunod nito, isa-isang tumayo ang mga empleyado. Hanggang sa buong function hall ay umalingaw-ngaw sa malakas na palakpakan. May ilan pang napaluha. Pagkatapos ay tumingin si Don Alejandro sa mga manager. Victor Salazar, Tumayo ang manager. nangako ka na i-regular mo siya kapag naayos niya ang problema ng kumpanya. Napalunok si Victor. Opo. Mainang sagot niya. Tumango ang chairman. Tama ka, pero kulang ang pangako mo. Napatingin ang lahat. Ngumiti si Don Alejandro. Mula sa araw na ito, hindi na magiging regular na janitor si Miguel. Sandaling huminto ang chairman. At sa kanya sinabi ang mga salitang nagpabago sa buhay ng lahat. Simula ngayon, si Miguel Santos na ang magiging bagong Chief Operations Officer ng Riverstones Holdings Corporation. Parang tumigil ang oras. Hindi makapaniwala ang buong bulwagan. Ang dating janitor, isa na ngayong pinakamataas na opisyal ng kumpanya, kasunod lamang ng chairman. Napaluha si Miguel. Hindi siya makapaniwala. Hindi ko po inaasahan ito, mahina niyang sabi. Ngumiti si Don Alejandro. Hindi posisyon ang nakita ko sa iyo. Kung hindi karakter, hindi diploma, kung hindi kababaang loob, hindi yabang, kung hindi tunay na pagmamalasakit. Pagkatapos ay naging seryoso ang chairman. Victor Salazar, Leonardo Cruz, Marisa Velasco, at lahat ng mga empleyadong napatunayang ng api at ng hamak sa kapwa. Epektibo ngayong araw, tinatanggal ko na kayo sa serbisyo. Biglang napaiyak si Victor. Sir, patawarin niyo po ako. Ngunit umiling si Don Alejandro. Mas madaling humingi ng tawad kapag tapos na ang lahat. Tahimik na lumabas ang mga dating manager. Bitbit ang kanika nilang mga pagsisisi. Habang ang mga empleyadong minsang tumawa kay Miguel, ay isa-isang lumapit upang humingi ng tawad. Ngunit ngumiti lamang si Miguel. Pinapatawad ko na kayo. Dahil ang galit, hindi kailanman magdadala ng magandang kinabukasan. Makalipas ang isang taon, lalo pang lumago ang Riverstone Holdings.
Sa pamumuno ni Miguel, naging isa ito sa pinakamatatag na kumpanya sa bansa. Ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Tuwing umaga bago pa pumasok sa kanyang opisina bilang COO, tumaraan muna siya sa lobby. Kapag may nakikitang kalat, kusa niya itong pinupulot. Kapag may janitor na nahihirapan, tinutulungan niya itong magbuhat. Minsan ay tinanong siya ng isang bagong empleyado, "Sir, bakit niyo po ginagawa yan?" Ngumiti si Miguel habang hawak ang walis na minsan niyang naging sandata sa pagtitiis. "Dahil hindi ko kinakaya kung saan ako nagsimula. Ang trabaho ay hindi sukatan ng halaga ng tao. Ang tunay na sukatan ng isang tao ay ang kanyang sipag, integridad, kababaang loob at malasakit sa kapwa." At sa araw na yon, lahat ay muling nagpalakpakan. Sapagkat napatunayan ni Miguel na ang isang henyong probinsyano ay maaaring malitin ng marami. Ngunit ang taong may talino, tiyaga at maputing puso ay hindi kailanman mapipigilan ng anumang posisyon. Dahil sa katayuan niya ngayon, natulungan niya ang kanyang mga magulang na guminhawa ang buhay. Naipatayo niya ito ng maayos na bahay at nakapagpapadala siya ng pera, hindi lamang sapat kung hindi sobra-sobra pa. Masaya ang kanyang mga magulang sa kanyang narating sapagkat ito ang matagal nang pinapangarap ng kanilang anak. Sino nga bang mag-aakala na ang isang dating janitor na pinagtatawanan lang dahil sa kanyang mababang posisyon, ngayon ay isa ng COO ng kumpanya na pinagkakatiwalaan ng may-ari at inaasahan ng lahat. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag maliitin ang sino man dahil sa kanilang trabaho o pinagmulan. Ang sipag, tiyaga at magandang ugali ay may gantimpala sa tamang panahon. Ang tunay na leader ay may kababaang loob at malasakit sa kapwa. Ang paggalang ay dapat ibigay sa lahat, anuman ang kanilang katungkulan. Ang tagumpay ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko sa kabila ng mga pagsubok. Palaging tandaan, maaaring maliitin ng mundo ang iyong kasalukuyang kalagayan, ngunit patuloy kang magsikap, manatiling mapagpakumbaba, at huwag kang sumuko sa iyong mga pangarap. Darating ang araw na ang iyong tagumpay ang magsasalita para sa iyo, sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.